Assalamualaikum, isang magandang tanghali po sa ating lahat. Ngayon po ay ating makakapanayam ang isa sa binansagan na top 2 model student dito sa Pilipinas. Walang iba kundi si Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Isang mapagpala at mapagpalayang hapon sa ating lahat. Ako po si Jun Najjar, Datugan ng Abubakar mula sa Departamento ng Psikolohiya, 4th year BS Psychology. At isa pong karangalan na makapanayam po ninyo dito. sa unang katanungan po, mag-share po kayo ng isang study habits niyo po na nakakatulong po sa inyong pagiging consistent president lister po. Ikailang beses na rin ako natanong ng katanungan na yan, no? At siguro, yung pagiging consistent academic achiever, kasi hindi lang naman siya reducible into one specific habit. Pero siguro kung may mai-share ako, it's really about setting your priorities, knowing your priorities. No? For example, ako bilang isang estudyante, bilang isang student leader, bilang isang anak, bilang isang tao, meron akong iba't ibang mga responsibilidad na kailangan kong gampanan. So it's really about knowing your priorities. Kasi once alam mo kung anong priorities mo, for example din sa mga subjects, kailangan mong galingan sa subject na to kasi feeling mo delikado ka, no? So dapat you know your priorities, you know where you stand, no, sa loob ng class niyo, yung performance mo. Kasi the moment you know, no, kung ano yung performance mo, kung aware ka sa kung ano yung parang standing mo sa loob ng classroom, alam mo kung ano yung next steps to do. So wala namang masyadong big thing, no? It comes to my study habits. I believe everybody is doing their best. I am doing my best. You are doing your best. Everybody is doing their best. But yun, siguro sa part ko, it's really about knowing your priorities and knowing where you stand in the classroom. Pero balita ko, binansagan ka daw sa isa sa top 2 outstanding student, top 2 sa Rizal model student ng Pilipinas. Ano yung nafe-feel mo sa mga araw na yon? Pwede mo bang ma-share sa amin yon? At that moment, actually, hindi ko inaasahan na maka-top 2 because I was just praying and hoping na makapasok ako sa top 10. Kasi, actually sa akin okay na ako sa top 15 kasi sabi ko malaking karangalan na to. Tapos, the only thing that really pushed me to like hope and pray for it is because of the people who supported me, yung BSA, yung my family, my friends, my classmates. So sabi ko na parang gusto ko ring mag-uwi ng something para sa mga taong naniniwala sa akin. So I did not really expect na makakapasok ako ng top 2. Alhamdulillah, no? And it was just so heartwarming and fulfilling, na mabansagan ka, yes, that's one. Pero, the bigger thing about it is that I was able to bring the stories of the Bangsamoro people in the national platform. And I think that's already a big win for me. Kasi actually after the interview, umiyak ako. Kasi sabi ko, okay na ako doon. Kasi feeling ko, I have done my part. I have done my mission. And that is to bring the stories of the Bangsamoro in that national platform. Kasi malaking platform yun malaking pagkakataon yun para maibahagi natin kung anong meron tayo dito sa Bangsamoro. At pagkakataon na rin para maayos natin yung mga false narratives about the Bangsamoro people na mangmang, walang alam. And me being one of the representatives, no, me bringing the name of the university at the same time, the name of the Bangsamoro people, Bangsamoro community, it's really parang nakakataba ng puso. Nakakataba ng puso. And nung nalaman ko na nakapasok ako, parang masaya, there's that sense of fulfillment. Pero I believe the bigger part of it, the bigger win for me, is me being able to bring the stories of the Bangsamoro people. And I think that for me is already a big something to be celebrated for. Yung mga estudyante na ano ba yung motto in life ng ating president lister at ng ating top 2 outstanding student dito sa Pilipinas, ha? So, maaari niyo po bang ma-share sa amin yung motto ng life niyo po? Motto is hindi sapat na marunong ka lang. Dapat mabuti ka rin. Dapat uma-action ka rin. Kasi yung karunungan na nakukuha natin sa loob ng classroom, sa loob ng
paaralan na to, ay dapat hindi lamang siya mananatili sa loob ng classroom. Hindi sapat na may alam ka, dapat mabuti ka rin. Kapag mabuti ka, it will push you to use your knowledge, to use your skills, your abilities for the greater good. Kasi yung karunungan, hindi siya maging karunungan kung para lang siya sa'yo. Kung hindi mo siya magagamit para sa ibang tao, para sa pamilya mo, para sa mga taong nasa paligid mo, para sa komunidad. So hindi sapat na marunong ka lang, dapat mabuti ka rin, dapat uma-action ka rin. Kasi yung essence kasi ng edukasyon, hindi lang siya about absorption of knowledge, hindi lang siya pag-memorize ng mga information. It's really about opening your mind to the bigger reality out there. Sa loob ng classroom, tinuturuan tayo paano mag-isip. Tama? Tapos through that, nakikita natin kung ano ba yung mga kailangang matugunan sa ating society. So dapat, yung karunungan mo, nagagamit mo siya para matugunan yung mga problema na nakita mo dahil sa edukasyon. Hindi sapat na marunong ka lang, dapat gamitin mo yun sa kabutihan, dapat gamitin mo yun para umaksyon at matugunan yung mga problema ating nakaharap. Thank you so much. Marami kaming natutunan sa iyo at maraming salamat sa pagpapaunlak ng inyong munting oras sa amin. At saka yun lamang po, maraming salamat.